Michelle, saan naman kaya mababasa sa Biblia na magtayo kayo ng simbahan nyo? Wala sinabi. Sabi ni Kristo, anong sabi ni Kristo? John chapter 10 verse 16. Ito sabi ni Kristo, basahin natin ha. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, ang tinutukoy ng kulungang niya ng kanyang iglesia. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang dinggin ng aking tinig at sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ito ngayon, dadalhin sa kanyang iglesia. Anong ginawa ng MCGI? Nagtayo ng sariling kanila at ang mga tupa ni Kristo, pinasok nila sa iglesia ang kanilang ipinarehistro. Sa halip na pabalikin sa iglesyang tayo ni Kristo, pinapasok nila doon sa kanilang iglesia at sasabihin, umanib lang daw sila. Ha? Kailan nangyari? Ba't wala kayong may ibigay na taon? Wala may ibigay na taon eh. Kayo'y umanib. Kailan kayo umanib? Walang sinabi anong taon eh. Sinong bishop ang tumanggap ng inyong membership? Wala rin binanggit eh. Saang chapter kayo umanib? Sa Corinto, sa Efeso, sa Thessalonica, sa Pilipos? Saan kayo umanib? Wala rin binanggit eh. Ang totoo, si Soriano, eto totoo, si Felix Manalo nagtayo ng iglesia niya. May mga tumiwalag kasi hindi napili pagka-ministro. Tumiwalag sila, si Januario Ponce at saka sino yung isa kasama ni Januario Ponce? Kalimutan ko yung isa na yon. Oh. Teofilo Ora. Si Teofilo Ora at saka si Januario Ponce tumiwalag kasi hindi napili pagka-ministro ni Felix Manalo, tumiwalag, nagrebelde. Sabi nila, magtayo tayo ng ating samahan. Tatawagin natin itong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Teka, meron ba akong nun? Meron ba ako nun? Double check ko lang ako, meron ba akong kopya nun ha? Ayan oh. Sina Teofilo Ora at Januario Ponce, pareha mo sa inyo. Mga nabigong maordinahan ay nagpunla ng diwang paghihimagsik laban sa sugo. Kanilang siniraan ito at nagtatag sila ng ibang sekta ng relihiyon. Anong sigaw? Ang ating pananampalataya ay tatawaging Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan. Sa amin na kayo sumapi at iwanan ninyo si Manalo. Yan, sa kanilang ano? Oh? Sino ang dalawang taong yan? Si Januario Ponce at si Teofilo Ora. Iniwanan nila ang tatag ni Manalo. Tapos, itong si Teofilo Ora at si Januario Ponce nagtatag ng samahang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tapos, sa samahang yon, yung ministro ni Manalo na si Nicolas Perez, umalis din kay Manalo, sumama kina Teofilo Ora. Ngayon, nagkamali si Nicolas Perez kasi kumuha siya ng pera sa kaban. Yung pong Haligit Suhay ang pinanggalingan ng Andating Daan. Yan. Doon po nanggaling si Mr. Soriano, hindi po sa iglesia. Ang nanggaling po sa iglesia ay si Ginoong Nicolas Antiporda Perez. Siya po ay dating ministro ng ng Iglesia ni Cristo na sumama naman kay Teofilo Ora. Yung Teofilo Ora, yan ang pinagsimula ng pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Naging ministro si Nicolas Perez at nung nag-away sila dahil sa issue ng 2 piso, nakita ko po kasi yung sulat kami ni Ginoong Nicolas Perez humihingi siya ng tawad kay Teofilo Ora dahil sa pagkuha ng 2 piso sa kaban. Ayun! Si Nicolas Perez
humingi ng tawad, nagpadala ng sulat. Yung kanyang sulat na yun, yung kanyang liham yun ang ebidensya na siya ay nanguha ng pera sa kaban ni Teofilo Ora. Ano nangyari? Yan. Dahil doon, nagtayo siya ng sarili, hindi naman siya pwede magrehistro ng bago, nilagyan niya ng buntot, haligi at suhay ng katotohanan. Ayun! Yun ang nangyari! Oh! Yan ang ngayon. Doon naman sa haligit suhay ng katotohanan na yon, doon naman na membro si Eli Soriano noong siya ay 17 years old. Oh, ating ano yan na? When you are baptized, and baptism comes at an age when you have already the capacity to understand things, especially the teachings of Christ. I became a member at the age of 17. Now, At naging member siya sa edad na 17. Saan? Sa haligi at suhay. Doon sa iglesyang itinayo ni Nicolas Perez dahil nilayasan niya si Teofilo Ora dahil kumuha siya ng pera sa kaban. Oh, tapos ano nangyari? Ang karaniwang residente ng Pasay si Eliseo Soriano. Ikapito sa 8 magkakapatid. Lumaki siya sa relihiyosong pamilya. Ang kanyang mga magulang, kapwa miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit suhay ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Yun. Di maliwanag. Maliwanag ha? Oh. Meron tayong mga record ng kanilang history. Si Manalo, nagtayo ng iglesia. Tapos, nagturo siya doon, di ba? Ngayon, si Teofilo Ora naman at si Januario Ponce tumiwalag kasi hindi na ordinable ang ministro. May mga turo si Manalo na dala-dala pa rin nila Teofilo Ora. Ngayon, isang ministro ni Manalo na si Nicolas Perez tumiwalag din, sumama kina Teofilo Ora. Naging member doon sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tapos, kumuha ng pera sa kaban si Nicolas Perez, namingi ng sorry, dahil doon, nagkalabuan silang dalawa ni Teofilo Ora, nagtayo siya ng panibago. Hindi pwedeng kopyahin ng pangalan, kaya lalagyan niya ng buntot, haligi at suhay ng katotohanan. Doon sa iglesyang yun, naging member ang mga magulang ni Eliseo Soriano. At umanib siya at the age of 17 si Eli Soriano. Ngayon, doon sa iglesyang ding yun, nung namatay si Nicolas Perez, hindi natuwa si Soriano nang pumalit babae. Babae pumalit. Di umalis siya. Oh. Nung umalis siya doon, ano nangyari, no? Nung umalis siya doon, dahil hindi niya matanggap na babae ang namumuno, ano nangyari? Nagtayo siya ng kanyang sariling iglesia. Nagbukod. At yun naman sabi naman ni Willie Santiago. Soriano tiniwala kaya. Sa loob ng 38 years, kasi ganyan na lang po ngayon mag-umpisa si Ingkong ng kasaysayan ng iglesia nila. Hindi na po isinasama ni Ingkong ang kasaysayan ng iglesia ng Diyos na haligit suhay na pinangasiwaan ng Nicolas Perez. Doon nabautismuhan si Ingkong. Si Ingkong nabautismuhan po dyan sa haligit suhay 1964. Ayan. Ngayon, namatay si Nicolas Perez 1975. Ngayon, nung si Ingkong ay meron po siyang ginawa na pagtutol dyan po sa pamumuno nung Libita Gugulan, nung babae na humalili kay Nicolas Perez. Yan, si Ingkong po ay nasirkular. Tiniwalag siya ng haligit suhay
dahil po sa kasong rebellion. Tiniwalag siya dahil sa kasong rebelyon. Doon po sa circular na nilabas ng mga tagahaligit suhay, ang kaso po ni Ingkong ay rebellion. Nilalabanan niya ang pangangasiwa ni Levita Gugulan. Yan. So, rebellion ang kaso ni L. Soriano sa Haligit Suhay. Kaya si Ingkong bumukod. Ayan, bumukod. Kaya si Ingkong bumukod. Kaya si Ingkong bumukod ng kanyang iglesia, ng kanyang grupo. Siya po'y nagbuo ng kanyang sariling samahan. Yan ang hindi alam ng mga fanatics. Yan. So siya ay bumuo ng kanyang sariling samahan. Yung kanyang sariling samahan na binuo niya, yun ang kanyang ipinarehistro. At ang mga naging membro doon, sa kanya nabautismuhan. Sa iglesyang tinayo niya, sa iglesia na kanyang binuo. Hindi totoo na umanib sila. Kalokohan, kasinungalingan, umanib daw, ngek-ngek nyo lahat. Umanib, kalokohan, ano yan, superbook? Papasok kayo sa libro para makaanib. Iba naman, tapos anuhin nyo ako? Lolokohin nyo ako? Umanib lang kayo? Hindi kami ang tunay na iglesia. Umanib lamang kami. Pwede ba yon? Pasensya ka na dyan, kasi yung kasing turo sa amin eh. O ngayon, kailan kayo umanib doon? Hindi sinabi anong taon. Sinong tumanggap ng membership ninyo? Alam minanggit sa amin eh. Nangyari pa kayo? Ay, basta nilang turo sa amin. Pag may nagtanong sa amin, kami ba ang tunay na iglesia? Sabihin lang namin, hindi kami ang tunay na iglesia. Kasi, umanib lang kami. Sarap yung ano yun eh. Umanib lang kayo, sasabihin nyo kayo tunay na iglesia. Ano ang karapatan nyong magbautismo? Bumuo lang pala kayo ng panibagong samahan. At ang iglesia niya, ang tawag nila dyan, iglesia ni YHWH, doon sa pasimula. Ito, ang kalaban nito si Jesse Antonio ito. Jesse Antonio, yung isa sa mga naging ministro ng Haligi at Suhay, ministro ba ito o ordinaryong membro lang? Nangangaral kasi. Marami sa mga tinuruan ni Soriano, pinangangaralan niya para magbalik sa kanilang iglesia sa Haligi at Suhay. Ngayon, sinugod ni Soriano ang bahay nila. Etong sabi ni Soriano, Kung sasabihin wala kami karapatan, nakapirma ang Commission on Education Commission na kami yung iglesia ni YHWH. Na kami yung iglesia ni YHWH. Na kami yung iglesia ni YHWH. Yan ba? Yan ba ang pangalan ng kinaaniba ni Larry Silva? Iglesia ni YHWH? Ha? Yan ba? Sabihin nyo nga sa akin, kung yan ba ang kinaaniba ni Larry Silva at ang mga latest ngayon na member ng MCGI, Iglesia ni YHWH? For me, yan pa rin yun. Okay? Kahit nasabihin lang na sila ngayon MCGI, yan pa rin yun. Pero maraming member ng mga dati nilang iglesyang pangalan ayaw umamin na sila ay naging member ng MCGI. Kaya ni Alfie Angeles, sabi niya, hindi ako member ng MCGI. Ako ay member ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas, Incorporated. Yun ang iglesyang kinaaniban ko dati, sabi ni Alfie Angeles. Hindi ako naanib dyan sa MCGI na yan.
May mga ganong miyembro. Pero for me, iisa lang kasi ang kanilang history. The same lang eh. Yung iglesia ni YHWH, yun din ang tinawag ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. At yun ding iglesyang yon ang pinangalan ng Members Church of God International. Oh. Bumuo ng sariling iglesia, sariling samahan, ipinarehistro. Tapos yung mga tao, pinaanib doon sa kanilang ipinarehistro. Natupad ba ang sinabi ni Kristo? Sabi ni Kristo, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko rito. Meron bang ganon na nangyari sa kanila? Wala! Kasi bumuo ng panibagong samahan. Sasabihin nyo sa akin, aral ba tayan? Straight to the point. Ha? Napakaano nyo? Aral ba tayan? Straight to the point. Aral batayan eh. Yung mga nagigiit na aral ang batayan, alam nila, hindi sila umaabot ng 500 taon. Kasi, ang MCGI, 45 taon lang pala. 45 taon lang pala yun. 45 years old. Ha? Ang MCGI pala, 45 years old lang. Huwag kayong galing-galingan. Aral batayan? Lilipad tong pinatbata sa mukha nyo ngayon eh. Aral batayan? Anong aral? Aral batayan. Huwag niyo ko aandar ang aral ang batayan. Huwag niyo ko aandaran ha? Aral ang batayan. Yung aral batayan. Hindi ah? Aral batayan. Okay. Ito naman ngayon. Sabi ni Bineng, ikaw din magbasa ng founder nyo ay si Kristo. Walang mababasa yan. Magellan. Ina mo? Sabihan nyo sa akin, saan mababasa na founder ang batayan? Natural founder, Matthew 16:18, sa ibabaw ng iglesyang ito, itatayo ko. Ng ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang batayan ng tunay na iglesia. Dapat siya ang nagtayo. Hindi si Soriano. Sabi ni People and Places, mas matanda pa pala ako sa MCGI. Oh. Ang MCGI, 45 years old lang. Kala nyo? Pinanganak ako, 1982. Nagsimula sila, 1980. Hindi, nauna lang 2 taon? Oh. Tapos sasabihin nyo sa amin, aral ba tayan? Aral? Straight to the point. Aral ba tayan? Iglesia ni YHWH? Ano, MCGI, wag nyo kong aandaran. Wag nyo kong aandaran, ha? Nandaran nyo, babanatan ko kayo. Naramdaman ni Jared yon. Pero si Larry Silva, bulag-bulagan si Larry Silva. Alam nyo ba, bulag-bulagan siya dyan? Tanga-tangahan siya dyan? At, abangan nyo, ilalabas ko yung video na yun kung saan tanga-tangahan siya dyan. Umaamin na nga eh. Umaamin na nga, babawi pa. Oh, abangan nyo, ilalabas yung video na yun. Marami akong video na ni Larry Silva. Oh, actually, may bago na nga daw ngayon, MSGI na naman, na matanda pa ang MSG na Bitsin o yung MSGI. Papasukin ko sana, daming Cheche Boreche. Tinanong ko si Jared, nung kayo ba pumasok sa MSGI, meron bang ganyang mga proseso? Sabi niya, walang ganyan bro, walang ganyan. Eh bakit sa akin maraming proseso? Ha? Ano ba naman? Lahat ng tatag ng tao ay kumakalaban sa simbahang tatag ni Kristo.
Ang Roman Catholic, ako, pansin ko, obvious. Obvious talaga. Hindi mo music, may ba? Yun na nga. Rowena Sanchez, matanda pa pala ako sa MCGI, bro, Jando. Tanyo? Wag nyo akong aandaran. Lalo akong nanggagalaiti pag sinasabi nyo sa akin na na aral lang batayan. Lalo akong nanggagalaiti dyan. Ha? Huwag nyo akong aandarin ng aral lang batayan. Nanggigigil ako dyan nanggigigil ako dyan. Wawa naman na MCGI. Wag nyo ako. Please lang. Ha? Mga MCGI, please lang, wag nyo akong banatan. Aral ang batayan. Kasi may lalabas ko lahat ng mga baho ninyo. Straight to the point. Aral batayan. Lipad to pinatbate sa mukha mo. Aral ang batayan Hindi aral ang batayan. Ang batayan dyan, yung mismong founder. Kasi ang founder ng iglesia, yun ang pinakamahalaga. Ano ba ang nagiging dahilan kung bakit tunay na iglesia Katolika? Isa lang ang dahilan. Sapagkat si Kristo ang tatag ng iglesyang ito na aming kinaaaniban. Magellan! Magellan ka pa dyan. Hindi mo alam ang dala mong Religious Pilipinas 2021, Iglesia Katolika? Pa naman yan. Amnesia to Magellan na ito. Okay, alas 12:25 na. So, lagpas ako ng 1 oras may higit. Abangan po ninyo. Lalapos natin yung mga video natin laban kay Larry Silva kung saan kitang-kita ang tanga-tanga. Yun ang ilalabas ko na lang. Yung mamaya na yun. Doon muna tayo sa talakayan muna. Meron kasi talakayan nangyari kasi before doon. Abangan nyo na lang yun. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood. Ito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. At panahon na para ako'y magpahinga muna dahil kailangan ko pa munang asikasuhin si Divine. Maraming salamat po sa inyong lahat and bye-bye.